Yo, what's up mga kababayan? Here's my POV sa Day 16 ng impeachment trial ni VP Sara Duterte. Kung nanonood kayo ng telebisyon o nagbabasa ng mga naglalakihang news website ngayon, baka akala ninyo ay gumuho na ang mundo ng Office of the Vice President dahil sa mga headlines nila. Pero let's be real mga kababayan. Alam naman natin kung gaano ka-bias at kapabor sa prosecution ang mainstream media. Kaya ngayong araw, hindi lang natin gigisahin ang palpak na prosecution, hihimayin din natin kung paano kayo binubudol ng mga balita para magmukhang bihado si VP Sara. So here's the highlights kasamang matinding legal na pagsusuri para makita nyo kung paano natin sila susupalpalin. Chares! First highlight mga kababayan, nagdala ang prosecution ng kanilang 8th witness na si House Archives Chief Marivic Pareja. Akala nila mga kababayan, malaking pasabog. Pero alam nyo ba kung ano ang nangyari? Pinalabas lang naman at pinauwi siya sa loob lang ng 20 minutes dahil tinanggap agad ng depensa na authentic ang mga dokumento. Ano ba yan prosecution? Ano ang silbi ng pagbitbit nyo ng testigo mula sa kamera kung pauuwin nyo lang din pagkatapos ng 20 minutos? Nagpatawag pa kayo ng hearing para lang mag-stipulate ng mga dokumentong legal naman talaga? Ganyan ba kayo kawalang handa o sadyang gusto nyo lang mag-aksaya ng oras ng bansa? Sa batas mga kababayan, ito yung tinatawag na stipulation of facts. Pinatunayan lang ng depensa na wala silang itinatago mga babayan. Kung ang isang dokumento ay tinanggap ng walang reklamo, ibig sabihin yan ay regular at legal ito. Ang prosecution mga babayan ay nag-aksaya lang ng oras sa pagdadala ng testigo para sa mga bagay na hindi naman pinagtatalunan. Second highlight, ang headline ng bias media mga kababayan ay Acosta declared hostile witness, prosecution scores a point. Wow! Para sa kalaman ng lahat, naging hostile lang siya sa paningin ng prosecution dahil ang katotohanang sinasabi niya ay ayaw sumunod sa gawa-gawang script at naratibo nila. So heto ang tanong sa prosecution. Testigo niyo si Acosta. Kayo ang nagdala sa kanya sa Senado. Tapos nung hindi niyo nakuha ang sagot na gusto niyo, idedeklara ninyong hostile. Gawa-gawa ba ang script niyo? Kaya nung katotohanan na ang lumalabas ay nagagalit kayo? Sino ba talaga ang hostile? Ang testigo? O kayo mga abogadong pilit bumabaloktot sa katotohanan? Mga kababayan, sa ilalim ng Rule 132, Section 12 ng Rules of Court, ang pagdedeklara ng hostile witness ay nangangahulugan lamang na pinapayagan ang nagpresenta na tratuhin ang testigo na tila ba testigo ito ng kabilang kampo. So hindi ito nangangahulugan na nagsisinungaling ang testigo mga kababayan. Sa katunayan nga, ipinakita nito ang failure of action sa panig ng prosecution dahil nabigo silang kumuha ng testigong kusang loob na susuporta sa kanilang kasinungalingan. Third highlight, ang palpak na pa yes or no na bitag mga kababayan. So, dahil nga naging hostile witness si Acosta, binigyan ng laya ang prosecution na magbato ng mga leading questions. Yung mga tanong na ang sagot lang ay dapat yes or no, pero kahit may ganitong bintahe, para silang mga sirang plaka mga kababayan na walang napasok na solidong ebidensya. Prosecution, binigyan na kayo ng tsansa ng Senado na mag-leading questions gamit ang yes or no na bitag. Pero bakit blanco pa rin ang papel ninyo? Ang tanong ko lang sa inyo, kung may matibay kayong ebidensya ng korupsyon, bakit kailangan nyo pang daanin sa panggigipit at paulit-ulit na tanong ang testigo para lang makakuha ng oo? Hindi ba pwedeng dokumento na lang ang magsalita? O sadyang wala talaga kayong maipakitang papel? Aminin! Sa legal lens mga kababayan, ang leading questions ay karaniwang ginagamit sa cross-examination upang lituhin ang isang testigo. Subalit, may tinatawag na prinsipyo ng weight of evidence. Kahit pa pilitin mong sumagot ang testigo ng oo o hindi, kung ang nilalaman ng kanyang sagot ay hindi nagpapatunay ng isang krimen, ang mga tanong na ito mga kababayan ay walang legal na bigat at itinuturing na immaterial o walang saysay sa kaso. Fourth highlight, sabi ng bias media mga kababayan, Sara ordered release of 125 million peso cash to La Chica. Ginagawa nilang iskandalo ang normal na proseso. Natural lang na may approval ng Vice President bago ilabas ang pondo ng kanyang opisina. Ano ba ang akala niyo sa Office of the Vice President? Sari-sari store? Tatanungin ko kayo, paano magiging illegal ang pag-aproba ng pinuno ng ahensya sa paglalabas ng pondo? Kung hindi ba pinirmahan o iniutos ni VP Sara ang paglalabas, hindi ba mas lalong magiging irregular at labag sa batas yan? Bakit nyo ginagawang krimen ang pagsunod sa opisyal na protokol ng gobyerno? Ito ay sakop ng Doctrine of Qualified Political Agency at tamang burokrasya mga kababayan. At bilang head of agency, ang Vice President ang may panghuling autoridad
na mag-aproba ng mga transaksyon ng kanyang opisina. Ang pag-aproba, mga kababayan, ay patunay lang ng pagsunod sa protocol, hindi ng krimen. Walang illegal sa pag-utos na ilabas ang pondo sa isang lehitimong opisyal ng gobyerno. Fifth highlight, inamin ni ako sa mga kababayan na si Colonel Raymond Lachica ang nagbigay ng inputs at guidelines para sa financial plan at liquidation documents ng OVP, kahit wala ang pangalan niya sa dokumento. So ang tanong ko sa prosecution, nakakita na ba kayo ng mataas na opisyal ng militar? Ang akala nyo ba kay Colonel Lachica ay ordinaryong empleyado lang na walang alam sa paghawak ng operational guidelines? Hindi ba kayo nag-iisip na sa usapin ng confidential at pambansang seguridad, ang isang kolonel talaga ang dapat magtakda ng plano at security protocols? O baka naman gusto nyong i-publish sa Facebook ang bawat pangalan ng intelligence agents para lang masiyahan ang curiosity ninyo? Mga kababayan, sa batas, sa usapin ng confidential funds, mayroon tayong tinatawag na need-to-know principle sa ilalim ng intelligence at security protocols. Si Lachica, mga kababayan, ay isang colonel. Hindi siya basta-basta security guard o civilian na kinuha sa kalye. Siya ay isang mataas na opisyal ng militar na may sapat na pagsasanay, disiplina, at tinawag na security expertise pagdating sa paghawak ng mga sensitibong operasyon para sa pambansang seguridad. At bilang pinuno ng seguridad sa DPSPG, tungkulin ni Colonel na magtakda ng operational guidelines para sa proteksyon ng pondo at ng mga operasyon. Ang kawalan ng kanyang pangalan sa pampublikong dokumento, mga kababayan, ay hindi irregularidad, kundi pagsunod sa security classification. 6 highlight, napakabagal ng proseso, mga kababayan, dahil ang sagot ng testigo ay isasalin mula sa Tagalog, papuntang Bisaya, isasalin sa English, tapos ibabalik na naman sa Tagalog. Ginawa nilang komedya ang oras ng Senado. Anong klaseng paglilitis ito? Pambansang sabong o translation Grand Prix? Tatanungin ko kayo, prosecution. Bakit nyo ginagawang pambansang seminar sa lingwahe ang trial? Para lang patagalin ang oras? Dahil ba wala kayong mabasang ebidensya sa folder nyo? Kaya dinadaan nyo na lang sa paulit-ulit na sali ng oras para magmukha kayong may exposure sa television? Sa legal lens, mga kababayan, to all lawyers out there, correct me if I'm wrong, no? Ang karapatan sa tamang pag-unawa sa tanong ay protektado ng due process clause. Tama? Kung ang testigo ay mas komportable sa kanyang katutubong wika, which is Bisaya, tungkulin ng korte, mga kababayan, na tiyaking tumpak ang pagsasalin. Ang pagka-frustrate ng prosecution o ng ilang senador sa bagal ng translation ay nagpapakita ng kawalan ng respeto sa karapatan ng testigo at kawalan ng paghanda sa mga aspetong technical ng paglilitis. Nag-amok at nawala ng presensya si Senator Judge Erwin Tulfo dahil nahihirapan daw at pabalik-balik sa Bisaya ang sagot ng testigo na si Gina Acosta. Humayaw pa si Tulfo, sabi niya, tama na itong panluloko. Aabutin tayo ng 1 taon dito. Dahil ang kailangan pang i-translate mula sa Bisaya papuntang Tagalog. Hello? Kasalanan ba ng testigo kung mas komportable siyang ipaliwanag ang milyon-milyong pondo sa sarili niyang wika para hindi siya mabitag ng prosecution? Bakit parang galit na galit si Tulfo sa salitang Bisaya? Ganyan ba kadesperado ang mga anti-Duterte na pati ang katutubong wika ng Mindanao at Visayas ay ginagawa nilang krimen at itinuturing na panloloko sa korte? Senator Erwin Tulfo, seryosong tanong po. Nakasaad ba sa batas na kapag ang testigo ay Bisaya at gustong gumamit ng interpreter, panloloko na agad sa Senado? Bawal na ba ngayon magsalita ng katutubong wika ang mga taga Mindanao at Visayas sa harap ng korte? Kung ang prosecution ay hindi makakuha ng sagot na pabor sa kanila, lingwahe na ba ngayon ang pambabrasuhin ninyo? Erwin Tulfo, again po, sa ilalim ng Bill of Rights ng ating saligang batas, due process clause, ang sinumang testigo ay may karapatan sa isang patas na paglilitis at kasama dyan ang karapatan na ipahayag ang kanyang nalalaman sa wikang pinakakabisado niya upang maiwasan ang maling interpretasyon. Ang pagpilit ni Tulfo, mga kababayan, na magtagalog ang testigo at ang pagtawag dito na panloloko ay isang direktang pambabastos sa karapatan ng testigo at diskriminasyon sa mga Bisaya. Sa totoong batas, kapag ang testigo ay humiling ng interpretasyon, ang korte, mga kababayan, ay obligadong magbigay ng opisyal na interpreter upang matiyak ang hustisya. Hindi ito panloloko, kundi tamang proseso ng batas
Na-frustrate lang sila dahil hindi nila makuha ang gusto nilang sagot. Kaya lingwahe na lang ang pinag-initan. Seventh highlight. Naglabas ang abogado ng prosecution mga kababayan na si Attorney Ligutan ng AI simulation at mga prop money o laruang pera para ipakita kung ano ang hitsura ng 125 million bundles. Monopoly yarn. Attorney Ligutan at sa mga taga-prosecution, nag-iimbestiga ba tayo ng impeachment o nasa loob tayo ng larong Monopoly? Ang tanong ko lang po sa inyo, kailan pa naging katanggap-tanggap sa isang seryosong korte ang pagpapakita ng toy money at gawa-gawang cartoons bilang ebidensya ng korupsyon? Kailan pa? Ganyan na ba kayo kasunog at kawalang ebidensya na pati perang laruan ay kailangan nyo nang ilatag sa Senado para lang may ma-visualize ang camera? Nakakahiya. Mga kababayan, ito ay isang malubhang paglabag sa Best Evidence Rule. Rule 130, Section 3 ng Rules of Court. Ang batas ay nag-aatas na ang orihinal na dokumento o aktual na ebidensya ang dapat ipakita. Hindi mga laruan o gawa-gawang digital simulations. Ang paggamit ng props mga kababayan ay itinuturing na speculative at prejudicial na naglalayong mag-impluwensya ng emosyon sa halip na magpakita ng katotohanan. Kaya naman, tama lamang ang naging matibay na objection ng depensa. 8 highlight. Ipinipilit ng prosecution mga kababayan na wala raw particular na circular na nagsasabing pwedeng ibigay ng disbursing officer ang pera sa isang security officer. So heto yung pinakasimpleng tanong ko din sa prosecution. May nakasulat ba sa circular na hayagang nagbabawal na iabot ang operational funds sa hepe ng seguridad ng ahensya para sa intelligence activities? Kung walang pagbabawal, nasaan ang krimen? Alam nyo ba ang pagkakaiba ng regulasyon sa bawal? O sadyang nag-iimbento na naman kayo ng sarili ninyong version ng batas para lang may maihabol na kaso? Mga kababayan, may pangunahing prinsipyo sa batas. May tinatawag tayong permissive versus prohibitive laws. Sa batas, kung walang tiyak na pagbabawal o specific prohibition, ang isang aksyon na ginawa para sa ikabubuti ng mandato ng opisina ay itinuturing na legal. Dahil walang batas na nagbabawal sa pag-abot ng operational funds sa security chief para sa intelligence work, ang argumento ng prosecution mga kababayan ay walang legal na tuntungan. Ninth highlight, pang-16 na araw na ito ng pagdinig. Isipin ninyo mga kababayan kung magkano na ang inilulustay at ginagastos ng gobyerno na ayon sa mga obserbasyon ay umaabot na sa halos 400 million pesos ang operational cost at gastos sa mga pagdinig na ito simula umpisa. So humigit kumulang na sa 25 million kada araw ang pondo ng bayan na napupunta sa pasweldo, kuryente at mga oras ng Senado para lang sa sirko ng prosecution. Habang ang mga tao ay binabaha sa labas dahil sa habagat. So tatanungin ko kayo, prosecution at mga kasabot na bias media. Hindi ba kayo nahihiya sa taong bayan? Ang laking halaga ng buwis natin ang sinusunog ninyo araw-araw para lang sa inyong politikal na teleserye habang ang mga kababayan natin ay lumulusong sa baha dahil sa habagat. Pagkatapos ng 16 na araw at daan-daang milyon-milyong piso, no? Nasaan ang inyong matibay na ebidensya? Akala ko ba nasa inyo ang beat? Wala. Sino ngayon ang tunay na darambong sa pondo ng bayan? Ang OVP na gumagawa ng mandato o kayong naglulustay ng milyon-milyon para sa inyong propaganda? Sa mata ng batas at sa publiko mga kababayan, ito ay pasok na sa konsepto ng abuse of discretion at malicious prosecution. Ang pagpapatuloy ng isang marangya at magastos na paglilitis na walang ipinapakitang prima facie o sa Tagalog mga kababayan, matibay sa unang tingin na ebidensya ay isang malinaw na harassment. Ang paggasta ng milyon-milyong pondo ng bayan para sa isang political na propaganda na walang makikinabang kundi ang prosecution ay isang kawalan ng hustisya sa taong bayan. Mga kababayan, eksaktong 2 p.m. pa lang ng hapon ay sinuspindi na ni Senate President Chis Escudero ang trial dahil sa baha dala ng habagat at kansilado rin ang hearing bukas dahil bawal ang virtual hearing sa rules. O, ano ngayon ang gagawin ninyo prosecution? Humihirit kayo ng online hearing dahil nagmamadali kayo. Pero, nakasaad sa rules na bawal. Ang tanong ko sa inyo, pati ba naman ang internal na batas ng impeachment court ay gusto nyo ring baluktutin at i-shortcut para lang mairaos ang mahina ninyong kaso? Handa ba kayong lumabag sa sariling patakaran ng Senado para lang sa inyong political na agenda? At sa legal lens mga babayan, ang impeachment court ay isang sui generis, isang natatanging uri ng korte na pinatatakbo ng sarili nitong rules
of procedure. Dahil nakasaad sa kasalukuyang regulasyon na kailangan ng physical presence para sa pagtanggap ng ebidensya at pag-cross-examination. So ang pagtanggi sa virtual hearings ay pagsunod sa strict construction of procedural rules. Hindi pwedeng baguhin ang batas sa gitna ng laro para lang paboran ang nagmamadaling prosecution. Ngayon, itatali natin ang lahat ng ito gamit ang kabuuang legal lens para mas madali nating maintindihan kung ano talaga ang nangyayari. Mga kababayan, sa batas ng impeachment at korupsyon, kailangan mong ilatag ang tinatawag na direct nexus o direktang lohikal na connection. Ang tanging paraan para maiugnay ng prosecution ang anumang anomalya sa Vice Presidente ay kung mapapatunayan nila mula sa chismis at chika-chika nila na ang pondo ay napunta diretso sa kamay ng Vice Presidente para sa kanyang sariling pakinabang. O kaya naman ay hindi ito ginastos sa purpose kung saan ito inilaan. Pero, ano ba ang ebidensya ng prosecution pagkatapos ng 16 na araw? Wala pa rin. Mga kababayan, wala silang napatunayan. As in, zero. Ang inamin mismo ng kanilang hostile witness, ang pera ay ginamit para sa mga programa at aktibidad ng OVP na may kaugnayan sa seguridad. At sa ilalim ng prinsipyo ng presumption of regularity, ang mga opisyal ng gobyerno mga kababayan ay itinuturing na gumagawa ng kanilang tungkulin ng tama, maliban na lang kung may direktang pruweba ng krimen. Ang ginagawa ng prosecution mga kababayan ay panis na teorya at panggigipit sa mga testigo dahil blanco ang sarili nilang mga folder. Sa madaling salita mga kababayan, walang kaso. At sa pagtatapos ng komentaryong ito mga kababayan, hindi natin pwedeng palampasin ang espiritual na aspeto ng kawalang hustisyang ginagawa ng prosecution at ng kanilang mga kasabot na bias media. Para sa mga taong naglulustay ng milyon-milyong pondo para sa pansariling politikal na agenda habang ang bansa ay umiiyak, binabaha at naghihirap, iiwanan ko kayo ng isang napakatapang at napakarahas na bersikulo mula sa Psalms chapter 7 verse 14 to 16. Anong sabi doon? It states there mga kababayan, behold, narito, ang masama ay naglilihi ng kasamaan at nagdadalang tao ng kabalakyutan at nanganak ng kasinungalingan. Siya'y gumawa ng hukay at hinukay at nahulog sa gawaing kanyang ginawa. Ang kanyang kabalakyutan ay babalik sa kanyang sariling ulo at ang kanyang karahasan ay bababa sa kanyang sariling bumbunan. Napakalinaw ng salita ng Diyos mga kababayan sa Psalms, no? Ang prosecution at ang kanilang mga tagapagbalita ay naghukay ng balon ng kasinungalingan at maling naratibo para ihulog si VP Sara at ang depensa. Pero hindi nila alam. Sa bawat araw na lumilipas mga kababayan, na wala silang napatutunayan kundi ang sarili nilang desperasyon at pag-aaksaya ng pera, unti-unting nahuhulog sa sarili nilang hukay. Ang karma ng batas mga kababayan at ang katarungan ng langit ay babalik sa kanilang sariling mga ulo. Mga kababayan, manatiling mapagmatyag, magmamasid bilang mamayan, patuloy tayong makikilahok at patuloy tayong mag-aaral. Kasi ika nga ni Attorney Mike Aperario, mahirap makialam ang taong walang alam. God bless you all at mabuhay ang Republika ng Pilipinas. Peace out.